Itong may nakaraan, nagawa tayo ng video, pero parang hindi ko siya mapopost kasi inano ko, tinry ko ayusin yung preno sa likod. Pero sinubukan ko yung rotor, tinignan ko kung may may tabingi. Tingin ko na wala. Nilinisan ko, nilagyan ko ng grasa yung mga dapat lagyan. Pero di pa rin naayos. Pag may preno ako sa likod, ganun pa rin. Pero may nagbago kasi dati pag pumipreno ako sa likod, dito nararamdaman ko siya sa lever, sa foot lever ba tawag doon, basta sa rear brake. May na-research ako na pag nararamdaman mo sa lever, nagpa-pulsate yung lever, malamang daw sa yun, sa braking system, rotor, ganun. Pero kung hindi raw sa braking system, kung hindi mo nararamdaman sa lever yung pulsating, pero gumaganon-ganon pa rin yung motor mo, so sa chassis mo siya nararamdaman pag ganun. Yun daw, malamang hindi na sa preno. Pero kasi yun, nabasa kong ganun, yung pinag-uusapan nila dun, harap na preno. So ang issue niya dun, yung tawag dito, yung forks niya. Sa atin sa likod hindi natin alam paano gagawin natin. Pero ngayon nga, sabi ko nga, nung una sa levers, may epekto yung ginawa natin, ibig sabihin. Tapos rin tayo, ginawa natin yung brake bedding. Dun lang din natin na-discover yun. Tsaka yung pad material transfer. So paliwanag ko na lang kasi baka hindi natin ma-post yung video na yun. Dito na natin explain para kahit pa paano may information. Yung pad material transfer, yun yung di ba brake pads, nauupod yun, tapos parang nauubos siya, parang may parang dumi, parang buhangin ganun, kasi nga nauupod siya. Yung pad transfer na yun yung nililinisan sa rotor natin, di ba? So dalawa yung ang negative tsaka positive doon. Yung negative nun kasi dumudumi yung rotor natin, di ba? Lalo na pag umiinit na siya, yun yung nagka-transfer pag mainit na. Tapos syempre, nakadikit yung, di ba pumreno ka, tapos mainit na, nakadikit yung pads doon sa rotor. So mapupunta siya doon. Yung part na, kasi yung ibang part ng rotor lalamig. Yung part na may rotor na nakadikit yung pads, matagal siya ng lumamig, di ba? Tapos yung mga material na natatanggal doon sa rotor, sa brake pads, yun yung dumidikit sa rotor. Yun yung pad transfer, pad material transfer. Yun yung nabasa ko, yun sa intindi ko yun So yung negative nga, dududumihan, di ba? Pero may positive yun. Yung positive niya, doon sa isang term na sinabi natin kanina, yung brake bedding. Ang intindi ko sa brake bedding, para sa madaling salita, yun, para nagiging masilya yung pad transfer mo dun sa rotor mo, para kuminis siya. Yung may imperfection dun sa rotor mo, or may hindi pantay, so pag nag-pad transfer siya, so kikinis siya, papantay siya. Nagigets nyo ba? Parang masilya nga ang ibig ko sabihin. So yun yung brake bedding. Kapag bago yung mo, yung brake pads mo or rotor, ganun gagawin mo para mabilis. Pero kasi pag bago, di ba, break in lang, gamitin mo lang ng gamitin. Pag na siya, mag-match na siya, yun din yun. Pero yung brake bedding kasi, tatakbo ka ng 60, tapos peprenuhan mo ulit, mga 3 hanggang 5 beses. Tapos sunod, mas mabilis naman ng konti. Yung hard braking pero hindi magawa yung ABS dapat. Ibig sabihin tama pa rin dapat yung piga mo. Gagawin mo yun, paulit-ulit hanggang sa uminit na, tapos mag-pad transfer na siya, magpantay na yung rotor mo. Pero pagkatapos to, huwag mo na gagamitin yung preno. Sa motor pwede kasi harap likod, diba? Kung yung harap yung brake bedding mo, yung likod lang gagamitin mo, pauwi. Ayun. So pero yung information na to, lang to yung pagkakaintindi ko lang, kasi hindi pa siya na-apply natin, pero hindi gumana. So ibig sabihin hindi natin alam kung
totoo nga yung technique na yun, or kung tama yung intindi natin. Kasi sinubukan ko siya kaya hindi naman gumana. Hindi natin alam kung yung braking system pa natin may problema or something sa iba na. Tawag dito yung tinidor sa likod, ang tawag dyan, swing arm, baka yun. Pero hindi nung bago pa lang gano'n na talaga Hindi natin alam. Wala tayong idea. Pero at least meron natutunan tayo dahil sa issue natin sa motor, di ba? Meron tayo natutunan ng bagong terms. Pero again, ulitin ko, hindi ko masasabi na effective siya. Pero di ko rin siya masasabi na hindi siya effective. Okay, parang ano lang to, research ko lang. Na kita ko lang siya. Hindi talaga yun yung nire-research ko. Share ko lang din sa inyo para may idea. Baka may nakakaalam din to, so mas may nakakaalam, so may magsasabi kung tama nga ba yung intindi natin. Oh, okay, diba? Tapos na yung Cambitex. Yun lang yung pinagsasabi natin. So yun lang yung terms na discover natin. Sa may nakakaalam kung effective ba yung technique na yun, lalo na yung brake bedding, sana may mag-share. Kasi si Pops na isa na may problema sa kagaya sa atin, pulsating brake, pag pumapreno siya, akalang parang nag-ABS, sira yung rotor niya. Pero sa unahan kasi yun bengkong daw yung rotor, dinala niya kay Sir Edjo. Sa atin, hindi ko alam kung bengkong yung rotor. Lagay ko yung video dyan para magamit man lang. Narinig nyo, tumutunog siya ng konti lang. So tingin ko konting work lang yun. Kasi hindi natin hindi natin makikita, hindi natin mapopost kasi nga hindi siya effective. Lagay ko na lang dyan yung pag tinry ko siyang ituos, i-check kung may liko. Tapos lagay ko yung camera dito sa gilid. Tingnan niya kung may mapapansin kayo. Wala akong napansin wala akong nakuhang information tinry ko siyang videohan para pag pumapreno ako sa likod, baka sakali may makita akong information, baka may makita ako na dahilan kung bakit siya naggaganon. Pero wala lagay ko na rin dyan para lang kung sakali may makita kayo, turo nyo sa akin yun lang, kasi sayang yung video natin na yun kasi walang epekto, wala tayong nabigay na information na useful. Kasi hindi natin nagawa Gusto ko nga ipa-check sa yung nagtutuos talaga ng preno, yung parang nag-wheel balance. Hindi ko alam kung pwede yun kung pwede yung rotor lang. Pero baka kasi gumastos pa tayo, wala na tayong extra money. Okay, Lancaster New City, ito natin tapusin. Huwag nyo na ako ihatid. Thank you na matindi. Hanggang sa muli. Bye-bye.